Alam niyo naman po siguro kung bakit ko po kayo pinatawag. Gusto ko lang hong malaman kung bakit po tayo late sa mga pagkakatipon. O di kaya ay talagang di na po nakakadalo. Kayo po muna, Brad Narsing. Nare-report po kayo na late kayong dumalo sa pagkakatipon. Madalas, huling awit na po kayo dumarating. At may pagkakataon pa nga po na talagang panalangin na bago kayo dumating sa lokal. Bakit po kaya ganon, Brad Narsing? Eh kasi naman bro, pagkakahaba ng awitan natin nakakatulog naman ako pagka maaga ako dumadating. Kaya nagpapalit na lang ako. Halos pare-pareho naman ang awit. Itong kabisado ko naman ang karamihan doon. Eh kayo naman po, Brad Carlo. Madalas po kayong hindi nakakadalo sa pagkakatipon. Incomplete po yung attendance ninyo. Sakitin ho ako, Brad. Madalas po sumakit ang ulo ko, lalo po nung nakarang mga araw, pagkakainit ho. Kapag po masakit ang ulo ko, hindi po ako makapagtrabaho. Hindi rin po ako makapokus sa ginagawa ko. Pabalik-balik ho ang sakit ko. Minsan naman ho, trangkaso. Katunayan ho, mahina po resistensya ko, kaya po madali ho akong dapuan ng sakit. Ganun po ba? Kaya tuwing araw mismo ng pagkakatipon ay wala kayo. Kayo naman po, Sis Erica. Ano po ba nakakapigil? Bakit hindi kayo nakakadalo sa pagkakatipon? Incomplete din po yung attendance ninyo. Pinipigilan ho kasi ako ng mga magulang ko, Brad. Ako lang po ang kapatid sa amin. Nag-aaral pa din ho ako. Natatakot naman po akong suwayin yung mga magulang ko. Baka po kasi hindi nila ako pagtapusin sa pag-aaral. Ganito po kasi mga kapatid. Ano po? Ay, Sis Paz, nandiyan na po pala kayo. Sa bagay, lagi naman kayong maaga dumating dito sa lokal Nagmi-meeting lang po kami bago mag-umpisa ang pagkakatipon. Maaga pa naman po. Sige po, Brad. Huwag niyo po akong intindihin. Dini lang po muna ako sa Santabi. Lola! Lola! Kwento ka po ulit katulad nakaraan. O sige mga apo. Pero saglit lang ha. Hinga lang ng konti. Medyo napagod ang lola. Ano gang kwento ang gusto niyong mapakinggan, mga giliw? Ituloy niyo po yung kwento ni Super Lola. Yung lagi pong sinasamahan ng Diyos sa mga lakad niya. Gayon ga. Yun ga ang gusto niyong mapakinggan. Opo, Lola! Siya'y ganere. Isang gabi, sa bahay ni Super Lola, abay, nag-aapoy siya sa lagnat. Kaya hindi makatulog. Tumindig siya para maghanap ng gamot o kung anumang malalagok. Kaso'y wala siyang makutap-tapan. Siya'y balisang-balisa dahil kinabukasay kakailanganin niyang maglakbay dahil may mahalaga siyang pupuntahan. Kaya naman, taimtim siyang nanalangin ng gabing yun. Ika niya, Panginoon, ay mahinang-mahina na ho ang aking pangangatawan. Pero sa aking kalooban ay ramdam ko ang kalakasan. Alam kong hindi ninyo ako pababayaan. Pagkatapos niyang manalangin ay nakatulog na siya. At pagdating ng kinabukasan, abay, parang panaginip laang ang kanyang naramdaman kagabi. Iyon dahil binigyan siya ng Diyos ng lakas ng pangangatawan para harapin ang panibagong araw. Wow! Ang galing! Opo kayo mga bago. Muna kayo. Wow! Ang galing! Nawala po agad ang sakit niya. Aba, oo, apo. Kaya lang, hindi pa doon natapos ang pagsubok kay Super Lola. Ha? Bakit po? Nang makapag-ayos na si Super Lola at handa nang umalis at maglakbay, abay, nagalit ang anak niya at sinabi sa kanya, Abay, aalis ka na naman, inay?
Pagkaaga-aga pa. Kagabi lang huy inaapoy kayo ng lagnat. Tapos ngayon, gusto nyo maglakad na naman ng pagkalayo-layo. Digay wala naman ho kayong napapala dyan sa inyong paglalakbay. Kayo ho ay matanda na. Dapat ang iniisip nyo ang iyong kalusugan. Hindi nyo na dapat pinapagod ang sarili nyo. Paano kung may mangyari sa inyo sa daan? Umirmi na lang kayo dyan sa bahay. Ang masasabi ko sa iyo, kapatid, hayaan mo siyang pigilin ka, pero huwag kang papapigil. Konting tiis lang, kapatid. Ang tigas talaga ng ulo mo, inay. Lola, ano po ang sabi ng bumulong sa kanya? Berne, apo, ipinaalala sa kanya ng tinig na ang kapighatian ay gumagawa ng kalwalhatian. Bagamat pinipighati at pinag-uusig, alam niyang sandali lamang iyon. Kaya, kailangan niya magtuloy sa mabuting bagay na kanyang gagawin. Kaya gayon, tuloy ang paglalakbay ni Super Lola. 30 kilometro ang layo na kailangan niyang lakarin. At dahil sa katandaan at kabagalan, 9 na oras siyang naglalakad, makarating laang sa kanyang pupuntahan. Pagod, naiinitan, at aabutan pa ng hapdi ng sikmura sa daan dahil sa gutom. Pero hindi pa rin siya nang himagod. Pagkarating niya sa kanyang destinasyon, abay, napangiti na laang siya. Sabay bulong ng, "Ay, salamat sa Diyos sa buhay at kalakasan." Tatlumpung kilometro ang nilalakad niya para lang makarating ng maaga sa pagkakatipon. Samantalang ako, pagkakalapit na nga ng bahay ko, heto, nalilate pa ako. Totoo, madalas akong magkasakit. Pero sa awa ng Diyos ay gumagaling din. Bagay na kung minsan pa ni hindi ko man lang nagagawang manalangin na dapat sana'y una kong maisip gawin. Saan ka na naman pupunta? Ano ka namang bata ka? Kung kailan ka tumanda, tsaka ka naging pasaway, hindi ka na marunong makinig. Papalit-palit ka pa ng reliyon nang wala kaming kaalam-alam. Ano ba? Sila ba nagpapaaral sa'yo? Yan baga igaganti mo sa amin. Mas mahalaga pa ang reliyon mo kaysa amin. Susuwayin mo kami dahil diyan. Alam niyo ga mga apo, matanda na ako at mahina ang katawan. May mga gabi na nakararanas ako ng pananakit ng katawan. Wala akong mahinga ng tulong. Ayokong maistorbo ang anak ko. Pero, ayos lang. May awa ang Diyos. Masakit din ang aking mga paa. Dahil sa paglalakad ng kilometro. Pero, ayos lang. May awa ang Diyos. Galit na galit ang anak ko. Kapag ako'y lumalakad at pupunta sa lokal, samba ko lagi ang mukha. Pero,
Okay lang, may awa ang Diyos. Lahat ng pagod at hirap na dinanas ko, hindi sapat itumbas sa pangako ng Diyos na naghihintay sa ating lahat. Kaya mga apo, huwag kayong maghimagot sa pagsunod sa Diyos. Di gaganti ng Diyos ang ating magiging mga pagsunod. Huwag tayong mapagod sa pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, hanap na po tayo ng upuan. Mag-uumpisa na po ang awitan. Tayo po ay magtalaga, mga kapatid, sama-sama nating awitin ang numero 36 sa ating mga himnaryo. Kami ingatan mo.